Dear Papa Van, ako si Madeline. At sa muling pagkikita namin ni Vien, damang-dama talaga namin yung pananabik na mayakap at mahagkan ang bawat isa. Walang nasayang na sandali sa pagkakalapat ng mga labi namin. Nawawala yung pakialam namin sa lahat. Mapagsaluhan lang yung init na gustong-gusto nang kumawala sa amin. Yung mga hawak at haplos niyang hinahanap ng aking katawan. Mga halik na kay tagal kong kinasabikan. Nawawala na ako sa katinuan, Papa Van. Wala na akong pakialam sa kung anong tama't mali. Basta't nakapalibot na ang mga bisig niya sa akin. Para kaming nag-uusok sa init sa muling pagtatagpo ng aming mga katawan. At nang matapos na ang lahat, bahagya na lang kaming babalik sa realidad. Ito na sigurang huling beses na gagawin natin to. Seryosong usal ko. Siguro, ibig sabihin, hindi ka pa sigurado. Tila natuwa pang Anya habang hinahagkan ang balikat ko. Vien, hindi ako nakikipaglokohan dito. Singhal ko. Sino ba sa atin kasi ang nakikipaglokohan dito, Madeline? Seryoso ako sa'yo. At kahit ano pang sabihin mo, hindi mo may kakailang nagmamahalan pa rin tayo. Kahit siguro sabihin mong hindi mo ako mahal, hindi rin ako maniniwala. Dahil taliwas sa sinasabi mo yung nararamdaman ko. Saglit na namagitan ang katahimikan sa amin. Nang tumunog na ang phone ko ay napabalikwas na ako. Kailangan ko nang umalis. Paalam ko. Ganito na lang ba tayo lagi? Patampong Anya. Kailan kita muling makakasama? Tanong niya na hindi ko na nasagot pa. Yun ay dahil hindi na rin ako sigurado kung kailan ko ulit makakayang sumugal para makasama siya. Bunso ako sa aming tatlong magkakapatid. Pero ni isa sa kanila ay hindi ko nakasama. Ewan ko ba sa mga kapatid ko? Parang wala silang kapangapangarap sa buhay. Yung panganay naming si Kuya Bert, wala kaming ideya kung saan siya nagtatago matapos silang masangkot ng barkada niya sa rambulan at nakawan. Ganun na lang ang galit ni tatay noon lalo na nang sadyain na kami ng mga kapulisan sa bahay. Hindi kasi siya natutuwa na pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay. Pasensya na sir, hindi ko talaga alam kung nasan ngayon yung mokong na yun eh. Hayaan nyo, kapag nalaman ko, ako na mismo ang magdadala sa kanya sa presinto. Seryosong ani tatay. Pagkaalis ng mga pulis ay nagpahayag naman ng pag-aalala si nanay. Diyos ko, nasan na kaya yung anak ko? Sana nasa maayos na kalagayan siya. Anya. Pambihira. Abay, nagawa mo pa talagang ipagdasal yung magaling na yon? Mabuti pa, ipagdasal mo na lang na huwag mag-cruise ang landas naming dalawa. Dahil pag nagkataon, baka hindi na siya umabot sa presinto sa magagawa ko. Ngit-ngit na ani tatay. Hindi pa man nakakauwi si kuya nang magkaroon na naman kami ng panibagong problema.
si Ate Nympha Papavan. Bigla na lang nag-alsabalutan ng walang paalam. Sinubukan pa namin siyang tawagan kaya lang bigo kami. Hanggang sa mapansin ko ang nakatiklop na papel sa ilalim ng unan niya. Sorry po, Nay, Tay. Sumama na po ako sa boyfriend kong si Jake. Hindi niya kasi pananagutan tong dinadala ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Saad niya sa sulat. Sa nabasa namin ay muli na namang nag-alala si Nanay. Nais nitong hanapin namin si Ate. Naniniwala kasi siyang magagawa pa niyang baguhin ang isip ng kapatid ko. Kaya maging ang mga class advisors ni Ate ay pinatawagan na niya sa akin. Maluha-luha noon si Nanay nang sitahin siya ni Tatay. Pwede ba? Tumigil ka na sa kaiiyak mo dyan, Elena. Iniiyakan mo sila eh. Mga wala naman silang pakialam sa atin. Singhal ni Tatay. Kaya ikaw, Madeline, umayos-ayos ka anak. Ikaw na lang ang natitirang matinong anak namin. Dugtong pa ng aking ama dahilan para matahimik ako. Ang totoo, Papa Van, ay nape-pressure ako. Alam mo yung pakiramdam na para bang nag-aalangan ka na sa lahat ng gagawin mo? Yun bang natatakot kang magkamali anumang oras? Oo. Wala naman akong planong tumulad sa mga kapatid ko. Pero hindi rin kasi ako komportable na para bang sa akin na ngayon nakatuon ang pansin ng mga magulang ko. Ganun pa man, hangad ko pa rin ang ikasisiya ni Nanay at Tatay. Nasaksihan ko na kung paano sila naapektuhan sa ginawa ng mga kapatid ko. Kaya hindi ko hahayaang maging rason din ako ng pagkadismaya nila. Dahil kung sakali man, ako na siguro ang pinakawalang kwentang anak na mas malala pa akong may tuturing kung tutuusin. Gusto ko'y ako naman ang dahilan ng karangalan ni Nanay at Tatay. Kaya sinikap kong hindi makagawa ng anumang ikagagalit nila. Naging mapili ako sa mga kaibigan ko, Papa Van. Maging sa ilang kalalakihan ay umiiwas ako. Mahirap nang matulad kay Kuya na napariwara dahil sa barkada. Lalo na kay Ate na kayang talikuran ng lahat para lang sa isang lalaki. Tanging ang kababata kong si Gabriel lang ang lagi kong kasama. Second year high school kami naging close. May itsura naman si Gab, Papa Van. Matipuno ang pangangatawan. May kaputian at malinis magdala. Nakakatawa nga lang dahil madalas siyang mapagkamalang bakla. NGSB kasi siya, Papa Van. No girlfriend since birth. Pero yung totoo nga, Gab, sure ka bang hindi ka talaga bakla? Pang-aasar ko dahilan para matahimik siya. Kung bakla ako, hindi sana ako magkakagusto sa'yo. Ako naman ang natameme sa sinabi niya. Baliw na to, dinadamay pa ako. Umuwi na nga lang tayo, pagwawalang tugon ko.
Bago pa man magbiro ng ganun si Gab, Papa Van, ay napapansin ko na rin tila ba ang concern niya sa akin. Nagagalit yan kapag hindi ako nagpapasama sa kanyang pumunta kung saan. Kapag masyado kong pinapagod ang sarili ko sa pag-aaral. Daig pa nga niya si tatay kung manermon kapag nagpupuyat ako. Gusto kong isiping nagkakagusto nga siya sa akin talaga. Pero may kung ano rin kasi sa aking tila naniniwalang baka nga may pagka-feminist talaga siya. Bahala na. Ang importante lang naman sa akin yung nagkakasundo pa rin kaming dalawa. Kaso nakakaloka nga lang, Papa Van. Kahit kasi second year high school pa lang kami ay nagagawa na naming itukso sa isa't isa ng mga tatay namin. Tulad na lang nung minsan magpaalam kami para pumunta ng mall. Gab, bantayan mong maigi yung anak ko ha. Baka makipag-date yan sa kung sinong lalaki dyan. Pero kung sa'yo, abay, ayos lang naman sa akin. Ani tatay saka tumawa ng malakas. Huwag po kayong mag-alala, tito. Sagot ko po si Madeline. Pagbibida naman ni Gab. Abay dapat lang iho. Ingatan mo yan kasi mapapangasawa mo pa yan. Biro naman ng tatay niya na halatang may tama na rin ng alak. Kasunod nun ay pasimple pa nilang tinawag na balae ang isa't isa. Oh, narinig mo yun ha? Ingatan daw kita. May future asawa? Sa sinabi niya ay nabatukan ko siya. Hindi kasi ako komportable. Lumipas ang 2 taon, Papa Van, na tila nagkakapaan pa kami ni Gab ng feelings. Medyo tinatamaan na rin kasi ako sa mga hirit niyang ang lakas makapafall. Parang kumbinsido na rin akong lalaki nga siya talaga. At napatunayan ko yun, Papa Van, nang minsang maimbitahan kami sa birthday party ng kaklase namin. Nagkaroon ng truth or dare games. Nang siya na ang ituro ng bote, ay mas pinili niya ang truth. Sige, etong tanong. Totoo bang nagkakagusto ka na kay Madeline? Tanong nila na tila naging dahilan ng paghinto ng mundo namin. Bumibilis na rin ang pintig ng puso ko noon sa kung ano nga ba ang isasagot niya. Sige, sige. Aamin na ako. Oo, gusto ko si Madeline. Sa sinabi niyang yun ay naghiyawan ang mga bisita. Pwes, patunayan mo. Kung talagang hindi ka bakla, halikan mo siya sa harap namin. Sulsul pa ng isa. Hindi ko naman akalaing gagawin niya agad ang naging dare sa kanya, Papa Van. Halos manigas ako noon sa kinatatayuan ko sa pagkakalapat ng mga labi namin. Ewan ko rin kung bakit tila wala akong nagawa upang pigilan siya. Siguro dahil na rin sa gusto ko ring patunayan sa sarili ko na nagsasabi nga siya ng totoo.
Nagpatuloy ang gabing yun, Papa Van, na puro lang kami kasiyahan. Kumpiyansa akong uminom dahil alam kong hindi ako pababayaan ni Gab. Nagawa pa naman niya akong ihatid sa amin. Kaya lang, dahil sa kalasingan, hindi na namin namalayang sa kwarto ko na pala siya nagpalipas ng gabi. Sus Maria Josep! Dinig naming sigaw ni nanay. Nakatitig siya sa amin noon na tila ba gulat na gulat talaga. Napabalikwas na lang kami ni Gab nang mapansin naming pareho kaming walang saplot. Huwag niyo na sanang tanungin kung paano kami umabot sa ganung tagpo. Dahil maging ako ay blanko rin sa mga nangyari. Ang huling naaalala ko lang ay ang asaran namin ni Gab nang pauwi na kami. Mangiyak-ngiyak naman noon si nanay. Hindi tulad ni tatay na kalmado niya lang tinanggap ang lahat. Oo, Papa Van. Ni hindi niya kami pinagalitan. Umuwi ka muna sa inyo, Gab. Sabihin mo sa papa mo, mag-uusap na lang kami. Siguro naman maiintindihan niya ako kung hihilingin kong panindigan mo tong nagawa mo. Seryosong ani tatay. Nang mapatitig sa kanya si nanay ay muli siyang nagsalita. Ako ang masusunod dito at ang gusto ko ay makasal na sila sa lalong madaling panahon. Bago pa sila pagpestahan na naman ng mga tsismosa. Pagdidiin ni tatay. Dahil sa respeto at takot sa mga magulang ay sumang-ayon na lang kami ni Gab. Naganap ang pag-iisang dibdib namin nang may basbas din mula sa mga magulang niya. Hindi ko makakalimutan yung gabi matapos ang kasal namin. Pareho kaming nakaupo sa magkabilang dulo ng kama. Tila nabigla kami dahil sa loob lang ng maikling panahon ay naging mag-asawa na kami. Nagtapos ako ng high school noon nang may asawa na. Kahit sabihin nating maluwag na tinanggap ng mga magulang ko ang sitwasyon ko. Dismayado pa rin ako para sa sarili ko, Papa Van. Hindi kasi yun naaayon sa pangarap ko. Ang plano ko ay ang makapagtapos muna sana at makatulong. Pag nagawa ko na yun ay saka ko palang aatupagin ang pag-aasawa. Kaso, taliwas ang nangyari. Mas nadagdagan nga lang yung dismaya ko nang malaman kong hindi ako napuruhan ni Gab. Pero wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang ang kapalaran ko. Nagpatuloy ang buhay namin ni Gab bilang mag-asawa. Nanirahan na kami sa bahay ayon na rin sa kagustuhan ni tatay. Mahirap na kasing makipagsiksikan pa sa bahay nila. May mga kapatid din kasi siya doon na may kanya-kanya ng pamilya. Magdalene, Gab, anong gusto niyong kurso sa koleyo? Minsang tanong sa amin ni tatay sa hapagkainan. Pagtuturo po ang gusto ko, tay. Tugon ko. DSIT naman po sa akin. Segunda naman ni Gab.
BSIT. Pangit yun. Mag-engineer ka na lang. Mas in demand yun ngayon. Ani tatay. Dahil si tatay ang nagpapaaral sa amin ay hindi na nakapalag si Gab. Nasunod ang kursong gusto ng aking ama. Naging maayos naman ang pag-aaral namin. Kahit hindi niya forte ay sinikap niyang mapagbuti ang kursong engineering. Sa pagdaan ng mga araw, Papa Van, ay nadadalas na ang hindi namin pagkakaintindihan ni Gab. Merong mga pagkakataon na hindi nagtutugma ang schedules namin. Kaya ang labas, parang napipilitan na lang kaming gawin ang mga gawain. Siyempre, hindi maaalis ang pagtatalo sa mga ganung ganap namin. Kapag nagkakasagutan kami, ay hindi maiwasan ni tatay ang pumagitna. Lagi nitong sinasabihan si Gab na unawain na lang sana ako. Na bilang lalaki ay siya na lang ang magpakumbaba. Na wag na akong papatulan. Baka nagdadalang tao na raw pala ako kaya mainitin ang ulo ko. Walang kaalam-alam si tatay na umiiwas muna kaming magkaanak ni Gab. Gusto kasi talaga sana naming makapagtapos muna nang walang iniisip na responsibilidad. Ang pinakamalala naming away mag-asawa ay nang malaman kong may bagsak si Gab. Naisip ko na kasi kaagad si tatay noon. Paniguradong madidismaya siya kapag nalaman niyang pumalpak ang asawa ko. Nasa school kami noon at busy ako kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong magalit. Mag-aaral na nga lang ang gagawin mo. Hindi mo pa ayusin? Palibhasa, hindi ikaw ang gumagastos sa pag-aaral mo eh. Bakit? Hiniling ko bang pag-aralin niyo ako? Saka hindi naman talaga ito yung kursong gusto ko. Ang hirap kasi ng napapakilaman eh. Nakatikim siya kaagad ng malutong na sampal mula sa akin, Papa Van. Para kasing sinasabi na rin niyang pakialamero si tatay. Pangingialam palang tingin mo sa pagmamalasakit? Hayaan mo, sasabihin ko na kay tatay na huwag ka na niyang pakikialaman pa. Singhal ko. Kapag ginawa mo yan, palalayasin niya ako. At kapag nangyari yon, malilintikan naman ako sa mga magulang ko. Sige, gawin mo Magdalene, nang tuluyan ng magkandaletse-letse tong buhay ko. Anya na nangingilid ang luha sa mga mata. Pwes, umayos ka. Singhal ko saka ko siya tuluyang tinalikuran. Naawa naman ako kay Gab, Papa Van. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makapagdesisyon sa kurso niya. Pero masama pa rin ang loob ko sa inasta niya. Na imbes na magpasalamat na lang siya ay nanumbat pa siya na kesyo pinakikialaman daw ang buhay niya. Ilang linggo rin kaming naging malamig sa isa't isa. Hindi ko na pinarating kay tatay ang lahat dahil ayaw ko nang palakihin pa ang problema. Pero hindi nangangahulugan na
Pinapatawad ko na siya. Mas nawawalan kasi ako ng amor sa kanya lalo na't hindi pa siya nagsusori sa mga nasabi niya. Kapag nasa bahay kami, Papa Van, ay nagpapanggap na lang kaming walang problema. Maging nung araw ng pagtatapos namin ay puro pagpapanggap lang ang naging ganap namin. At oo, Papa Van, nakapagtapos pa rin siya dahil nagawan ko ng paraan na hindi siya tuluyang mabagsak nung profesor niya. Lingid sa kaalaman ng asawa ko, dati ko kasing manliligaw noon yung profesor niyang si Sir Vien. Huminto na lang siya ng pagpaparamdam ng interes sa akin nang makasal na ako kay Gab. Saka na lang kami muling nagharap nang makiusap akong bigyan pa niya ng pagkakataon ang asawa ko. Sinong mag-aakalang masusundan pa ang magiging ugnayan namin ni Sir Vien. Yun ay nang magpasya akong magturo sa universidad kung saan kami nagtapos ni Gab. Hindi ako madalas naasikaso ng asawa kong sunduin pagkatapos ng klase ko. Kaya malimit akong maglakad palabas ng university. Sakto namang lagi akong nakikita ni Vien kaya naisasabay na niya ako. Ano ba naman yung asawa mo? Wala na ngang kwentang estudyante. Wala pang kwentang asawa. Paano ka nakakatagal dun? Iritadong ani Sir Vien dahilan para mapatitig ako sa kanya. Oops, sorry. I was just stating the fact here. You know, kung akong napangasawa mo, abay, sasamahan kita sa lahat ng pagkakataon. Ultimo pagpunta mo ng banyo. Pabirong hirit niya dahilan para matawa ako. Pero kalaunan ay napag-isip-isip ko rin ang klase ng buhay na pinasok ko. Kung bakit pa kasi ako pumayag makasal sa lalaking hindi ko naman lubusang mahal. Tuloy, hirap na akong kumawala sa relasyong meron kami dahil nga sa nakatali na ako sa kanya. Oh, ang layo na naman ng iniisip mo. Ganito na lang. Kumain muna tayo bago kita ihatid sa inyo. Para gumaan-gaan naman yung pakiramdam mo. Malambing na alok ni Vien. At naulit pa nga yun nang naulit, Papa Van. Hanggang sa namamalayan ko na lang na mas nag-e-enjoy na ako sa company ni Vien kesa sa asawa ko. Lumipas pa ang ilang mga linggo, Papa Van, ay tuluyan na nga kaming nawili na magkasama ni Vien. Untian na rin naming nakikilala ang bawat isa. Sa piling niya lang ako nakakatawa ng malala. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko pagkasama ko siya. Hindi naman sa pagiging malandi, Papa Van, pero mas may dating na talaga sa akin si Vien. Matangkad, moreno, guwapo. Bukod doon ay mas gentleman pa siya, higit na malayo sa asawa ko. Si Vien yung tipo ng lalaki, Papa Van, na feeling safe ka talaga kapag kasama mo. Kapag kasama ko siya saglit kong nakakalimutan ang pagkakaroon ko ng asawa. Iba kasi siyang magpakilig. Mas napaparamdam niya sa akin na espesyal ako. Ramdam ko sa kanya na mas pinaprioritize niya ako kesa ibang bagay. Kaya niyang iwan ang lahat ng ginagawa niya para lang sa akin. Di tulad ni Gab na kaya niya akong paghintayin. Na kaya niya akong baliwalain anumang oras. Hanggang isang hapon,
Hindi maganda ang timpla ko noon dahil umiral na naman ang pagiging immature ng asawa ko. Inaaway niya ako sa text dahil lang sa hindi ko siya napagplantsa ng uniforme niya. Nakakainis kasi. Sa kanya lang kasi naalalang may asawa siya kapag may kailangan siya. Malapit na kami sa bahay nang makiusap ako kay Vian na wag na muna niya akong iuwi. Sigurado ka? Andito na tayo. Takang anya. Oo nga. Ayoko pang umuwi. Ayoko pang makitang pagmumukha ni Gab. Dalhin mo na lang ako kung saan mo gusto. Nakasimangot na utos ko. At inuwi nga niya ako sa bahay niya. Dahil alam niyang bad trip ako ay bumili siya ng wine na pinagsaluhan namin. Hinayaan niya akong maglabas ng lahat ng hinaing ko sa buhay. Handa raw siyang makinig kahit daw magmukha pa akong sirang plaka. Pagkatapos siyang makinig sa akin, Papa Van, ay nagawa naman itong pag-aanin ng pakiramdam ko. Hanggang sa bigla na lang nagtapat ang mga paningin namin. Tila ba may kung ano sa mga titig niya, Papa Van, na nagnanais na lapitan ako't hagkan. Nang maglapat na ang mga labi namin ay natangay na rin ako. Simbilis ng paghinga namin ang pintig ng aming mga puso. Naging malikot na si Vian at ako na may nagpaubaya na lang. May mga pinaranas sa akin si Vian sa pagniniig namin na hindi ko pa nararanasan sa mismong asawa ko. Para akong lantang bulaklak na muling nagkabuhay. Ramdam na ramdam ko yung pagkauhaw sa bawat pagsisikap niyang sakupin ng hardin ko. Oo, Papa Van. Pumayag akong may mangyari sa amin ni Vian. Hanggang sa nasundan na yon ng nasundan. Nawili akong makipagkita sa kanya ng patago. Mahirap nung una. Nakakakaba. Dahil anumang oras ay maaring may makakita sa amin. Malaking skandalo yun pag nagkataon, Papa Van. Pero pagkasama namin ang bawat isa, sinasakop na ng pananabik yung kaba namin. Mas nangingibabaw na yung kagustuhan naming mapagsaluhan ang pagmamahalan namin. Kahit pa bawal. Kung pwede ko lang baguhin ang kwento ng buhay ko, sana si Vian na lang ang napangasawa ko. Bakit naman kasi hindi ko siya pinagtuunan ng pansin nung nagpapahayag pa lang siya ng pagkagusto sa akin? E di sana hindi ako nagsisisi ngayon. Bahagya akong naalarma, Papa Van, nang minsang cornerin ako ni tatay. May kumpare raw kasi siyang nakakita sa amin ni Vian sa mall. Co-teacher ko po yun, tay. Sinamahan lang niya akong bumili nung kailangan namin sa Foundation Day. Kabadong tugon ko. Ganun ba? Akala ko may kababalaghan ka ng ginagawa eh. Yun ang wag na wag mong susubukan, Magdalene. Isang malaking skandalo sa pamilya natin pag nagkataon. Masyado na akong matanda para makaladkad pa sa kahihiyan. Seryosong ani tatay. Hindi ko maipaliwanag yung kaba ko noon, Papa Van. Para kasing malalaman ang mga salita ni tatay. Praning na kung praning pero parang may nalalaman na siya sa mga sinabi niya.
Tama naman siya, Papa Van. Isang malaking kahihiyan sa pamilya namin kapag kumalat ang tungkol sa pagkakaroon ko ng kalaguyo. Kaya bago pa man kami tuluyang mahuli ni Vien, ay sinimulan ko nang iwasan siya. Ang mga text at tawag niya. At ang isa pang nakakabigla sa lahat, kung kailan sinusubukan ko nang ayusin ang buhay ko, saka naman tila tumitino ang turing sa akin ni Gab. Nagugulat na lang ako sa mga pa-surprise gift niya sa anniversary namin. Samantalang hindi naman niya yun ginagawa. Ni ang batiin ako, hindi niya rin nakagawian. Alam kong hindi naging madali sa atin ang mga nakaraang taon. Masyado akong naging self-centered. I'm sorry, Magdalene. Sorry kung naging immature ako bilang asawa mo. Naging makitid ang utak ko na unawain ka. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para makabawi, di ba? Pwede ba tayong magsimulang muli? Mahinahong sumamo ni Gab. Naluha ko, Papa Van, sa mga narinig kong litanya ng asawa ko. Hopeless na kasi talaga ako noon na magbabago pa siya. Kaya para sa ikapapanatag ng lahat, ay muli ko nga siyang tinanggap. Sinubukan ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero hindi ko pa rin maiwasang hanapin si Vien sa tuwing nagniniig kami ni Gab. Sorry, Papa Van. Pero mahirap na sa aking ikaila na mas magaling pa rin talaga sa kama si Vien kesa sa asawa ko. At sa pagdaan ng mga araw, para bang mas nangingibabaw pa rin sa akin yung pangungulila ko kay Vien. Kaya nang muli siyang tumawag ay sinagot ko na. Magdalene? Magdalene! Bulalas niya na mukhang nasiyahan. Magdalene, bakit mo ba ako iniiwasan? May nangyari ba? Please tell me. Nag-aalala ako sa'yo. Dire-diretsyong anya. Miss na miss ko na rin siya at ang lahat sa kanya, Papa Van. At sa muling pagkikita namin ni Vien, damang-dama talaga namin yung pananabik na mayakap at mahagkan ng bawat isa. Walang nasayang na sandali sa pagkakalapat ng mga labi namin. Nawawala yung pakialam namin sa lahat. Basta ang tanging nais lang namin ay mapagsaluhan yung init na gustong-gusto nang kumawala sa amin. Yung mga hawak at haplos niyang hinahanap ng aking katawan. Mga halik na kay tagal kong kinasabikan. Nawawala na ako sa katinuan, Papa Van. Wala na akong pakialam sa kung anong tama't mali. Mapagsaluhan lang yung init na gustong-gusto nang kumawala. Para kaming nag-uusok sa init sa muling pagtatagpo ng aming mga katawan. At nang matapos na ang lahat, bahagya na lang kaming babalik sa realidad. Ito na siguro ang huling beses na gagawin natin to. Nakatalikod na saad ko sa kanya. Siguro? Ibig sabihin,
Hindi ka pa sigurado. Tila natutuwa pang anya habang hinahagkan ang balikat ko. Vien, hindi ako nakikipaglokohan dito. Singhal ko. Sino ba sa atin kasi ang nakikipaglokohan dito? Magdalene, seryoso ako sa'yo. At kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maikakailang nagmamahalan pa rin tayo. Kahit siguro sabihin mong hindi mo ako mahal. Hindi rin ako maniniwala dahil taliwas sa sinasabi mo yung nararamdaman ko. Singhal ni Vien. Saglit nang namagitan ang katahimikan sa amin. Nang tumunog ang phone ko ay napabalikwas na ako. Kailangan ko nang umalis. Paalam ko. Ganito na lang ba tayo lagi? Patampong anya. Kailan kita muling makakasama? Tanong niya na hindi ko na nasagot pa. Dahil hindi rin ako sigurado kung kailan ko ulit makakayang sumugal para makasama siya. Papa Van, hindi ko rin napanindigan ang huling sinabi ko kay Vien. Magpasa hanggang ngayon ay palihim pa rin akong nakikipagkita sa kanya. Kailangan nga lang naming magdoble ingat. Baka kasi sa susunod ay si tatay na mismo ang makakita sa amin. Kahit na okay na kami ulit ng asawa ko, hindi ko pa rin may kakailang napamahal na sa akin si Vien. Gustong gusto ko na siyang bitawan. Pero sa tuwing tatangkain ko ay puso ko naman ang nahihirapan. At mas naguguluhan pa ako ngayon dahil pareho na silang may hinihiling sa akin. Nais ni Vien na hiwalayan ko na si Gab. Habang si Gab naman ay nagre-request ng magka-baby na kami. Mahirap sa akin ang hinihingi nila. Kapag hiniwalayan ko si Gab ay parang kinalimutan ko na rin ang mga magulang ko. Pag nabuntis naman ako, ay mahihirapan na akong balansihin ang oras ko kay Vien. Sa ngayon, Papa Van, ay miserable pa rin ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ba ako ganito. Lito sa dalawang lalaking parehong mahalaga sa akin. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana'y mabigyan niyo rin ako ng pagpapayo sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Sana, pagpayuhan naman ako ng mga ka-exclu natin sa YouTube. Dahil aabangan ko talaga ang mga comments nila. Maunawaan ko rin kung magagalit ang ilan sa mga subscribers nyo sa akin. Huwag po kayong mag-alala mga ka-exclu dahil tatanggapin ko ng buong puso ang lahat ng sasabihin nyo. Muli, Papa Van, salamat. Lubos na gumagalang, Madeline.